So sa video ito, pag-usapan natin kung paano yung simpleng paraan ng pagdi-DIY ng paglalagay ng mga mini driving lights sa ating mga motor. Ano yung mga kakailanganin natin sa paglalagay nito at kung paano yung step by step process ng paglalagay natin ng ating mga mini driving light. So itong tutorial na to ay matagal na pong request sa atin at natagalan po tayo dahil medyo inaral pa po natin lahat para nang sa gayon hindi po kayo malito at mahirapan lalo na po sa mga magdi-DIY ng paglalagay nito. Para muna sa mga hindi nakakaalam, yung mini driving lights po natin ay auxiliary lights or extra ilaw po natin para mas magkaroon po tayo ng malawak at magandang vision lalong-lalo na po sa gabi. So usually naglalagay tayo nito kapag nahihinaan po tayo sa stock na headlight or ilaw po ng ating mga motor. Para naman po sa nagtatanong kung may huli po ba ito sa LTO or legal po ito sa kalsada, may guidelines naman na inilatag yung LTO at masa-search din po natin yan sa Google. Ilan po sa mga guidelines na dapat nating tandaan ay una, dapat mas mababa yung pwesto nito sa ating mga stock na headlight. So dapat dito yan, hindi siya pwedeng tumaas dito. Pangalawa, yellow or white lang din po yung allowed na kulay ng ating mga auxiliary light. Pangatlo, dapat 2 piraso lang yung auxiliary lights natin at hindi na siya pwedeng lumagpas doon. Also, may maximum na 6 na bulb per auxiliary lights. Pang-apat, dapat nakatutok po ito sa pababa at hindi po ito nakasilaw. So ayusin natin yung positioning nito mamaya. Panghuli, dapat may sarili po itong mga wire at sariling switch kagaya po ng gagawin natin. Basically, yung gagawin po natin ay base sa guidelines ng LTO para wala po tayong huli. Also, gagawin po natin safe na procedure ng pag-wiring para hindi po masira yung ating mga motor, lalo na kung may warranty pa po ito. Take note lang po, yung process na gagawin po natin ay applicable din po sa ibang mga motor. So basta alam nyo lang po yung concept, alam nyo lang po yung pagdudugtungin, magagawa po kayo makapaglagay ng MDL sa iba't ibang klase ng motor. So ito pong mga gagamitin natin, pwede po natin siya mabili sa mga physical store ng mga motor shop, or kung hindi naman po, pwede rin po kayong order online, maglalagay po ng link dito. Una po sa listahan natin syempre ay ang mini driving light po natin. So ito yung mga common na ginagamit na MDL, bilog lang po siya, may sarili na pong balas, at also swak na swak po para sa mga Honda Click po natin kasi malalagay po natin siya dyan, hindi po sasabit sa fender. Pero kung may mas prepare kayo na mas malaki, pwede po kayong maglagay dito, maglalagay lang kayo ng bracket. So nasa inyo na po kung anong brand, kung anong size. Pero ito po yung mga common. Yung brand nito, G-Star, maganda rin na may review. Yung iba naman po yung M1 na Zenlo, so halos same lang din po yung quality nito. Nasa more or less 1,000 pesos lang po yung mga price ng ganito. Actually may sarili naman po silang bracket pero hindi po aabot dun sa tornilyuhan ng motor po natin. Kaya naman bumili po tayo ng additional bracket which is ito. Actually sa mga Honda Click may nakapasadya na po na bracket which is ito. Sakto na po siya para sa tornilyuhan ng motor at dito sa bracket. Hindi lang po umabot ngayon yung order natin na yun. Pero ito, mag-improvise tayo ng flat bar. So parang ganun din yung concept. Putulan lang po natin dito para na sa gayon ma-extend po natin siya at masakto po natin malagay doon. Ngayon, yung iba po gusto na nandito sa side yung kanilang mga MDL. So nasa inyo na po kung anong bracket yung gagamitin niyo or kung gusto nyong idikit na lang sa inyong mga crash guard. Diskarte na lang sa pagpuposisyon nito pero ngayon specific lang po tayo sa Honda Click na nakalagay dito sa ilalim. Sunod naman po, kailangan natin ng 2 5-pin relay. So ito for safety purpose po ito para ma-regulate po yung amperage mula po sa ating mini driving light. Though meron na pong built-in ballast o regulator yung ating mga mini driving light, mas okay pa rin po na maglagay po tayo ng relay para safe na safe po yung gagawin po nating pag-wirings. So okay din po na 2 po yan kasi yung isa kukonekta natin sa low, yung isa sa high beam, at also binala na rin na po natin ng socket po niya para nang sa gayon hindi po natin i-connect yung wire direkta dito para malinis po yung gawa natin. Sasaksak na lang po natin yan at itong mga wire na to sasabihin ko sa inyo mamaya kung saan po natin sila i-connecta. So next naman po natin kailangan ay ang ating switch. So sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan po ng sariling switch yung MDL po natin, hindi po pwedeng na-connect po yan sa mga switch ng motor po natin. So ito po 3-way switch po siya, meron po siyang off kapag nakagitna, high at saka low. So kaya naman 3-way switch yung kailangan natin dahil may high and low beam po yung mga MDL po natin. 3-way switch. So next po natin kailangan, dahil kukuha po tayo ng supply mula sa baterya po natin na nasa footboard pa dito sa click natin, kakailangan po natin ng extension or wire. So ito po ay specifically automotive wire, gauge 18 po yung size nito. Saktong sakto po yung gauge 18 sa pag-wiring ng mga MDL po natin.
So yung haba po nito 6 meters, pero tignan po natin kung ilang metro yung magagamit natin sa pag-wiring. Next po natin kailangan, ito optional lang, meron po tayo dito ang wire terminal. So ito para mas malinis po yung pag-wiring natin, at so okay po na may ganito para kung sakaling gusto po natin magpalit ng mini driving light po natin, i-disconnect yung mga wire po natin, pag-iwalayin lang po natin yung dalawang terminal na ito. So mamaya idudugtong po natin yan, pagkita ko sa inyo kung saan po sila ilalagay. Meron din po tayo dito electrical tape na ito brand, manipis lang to, okay po ito sa mga wiring para kung sakali hindi po sila naka-expose at mas malinis po tignan yung gagawin natin. Sunod naman na kailangan natin, ito po isa pa pong safety feature para kung sakali mag-over amperage or short circuit po yung ating mga MDL, kailangan po natin ng fuse, at para mailagay po natin yung fuse, kailangan po natin ng fuse box. So para mas malinis po tignan at mas madaling i-connecta. So dito po natin ilalagay yung fuse natin. Nagdedepende po yung amperage na ilalagay natin na fuse. Depende po yan sa wattage ng mini driving lights po natin. So for idea, itong 30 watts, okay na po yung 10 amperes na fuse kagaya nito. Pero para may idea po kayo kung ilang amperes yung gagamitin nyo, baka kasi may gumamit ng sobrang taas na wattage na MDL, ito po yung computation na pwede nyong gamitin. So hanapin nyo lang po yung wattage ng mini driving light po ninyo. Halimbawa nilang ito 30 watts po per isa, so dalawa itong MDL po natin. So 30 times 2 equals 60 watts po yung total nito. Ito po yan, at i-divide po natin siya sa 12 volts. So ito fixed value po ito, 12 volts po kasi yung output ng ating mga motor or halos ng mga motor. Tapos multiply po natin ng 1.25. Ito naman po 1.25, excess margin lang po yan, kumbaga pasobra para po hindi po kulangin yung amperage na matototal po natin. Nakuha po natin sa 30 watts or 60 watts total na MDL po natin ay 6.25 amperes po. Yung rule po dyan, gamit po tayo ng mas mataas na amperage. So ito po yung mga listahan ng mga amperage, 5, 7.5, 10. So yung mas mataas sa 6.25 is 7.5 or 10 na. So ginamit na po natin yung 10 amperes para safe na safe po tayo, pero okay lang din po yung 7.5. Tapos kung 20 watts naman po yung MDL nyo, total po nyan dalawa, 40 watts, divide 12 times 1.25, 4.16 amperage yung kailangan nyo. So pwede na po kayo sa 5 amperes na fuse na gagamitin po ninyo. So ito pong number ng fuse na to ay nag-i-indicate kung ilang amperes po siya. So sa case po natin, 10 amperes yung gagamitin po natin, ilalagay dito sa fuse box. Next naman po natin gagamitin ito para mas malinis po yung wiring po natin at hindi po sila nakalawlaw sa loob. Gamit po tayo ng cable tie para ma-secure po at maitali po natin yung mga components po natin para intact po sila sa ating motor. Lastly, bracket. So ito magdedepende na po yung gagamitin yung bracket. Depende sa posisyon ng mga MDL po ninyo. So ito, pakita ko sa inyo yung paraan paano natin gagamitin yung flat bar para dito sa Honda Click. Pero may nabibili naman na maliit po yung itsura noon. So ito, hindi na po tayo magpuputol kung sakali. Lagay din ako lang link niyan. Bago po tayo mag-connect ng mga wire po natin, pakita ko lang yung diagram na ginawa ko. So itong diagram na ito ay yung pinaka-common at pinaka-safe na paraan ng pag-wiring para sa MDL po natin. So para po sa mga bihasana sa mga ganitong diagram, alam na po nila kung paano i-connect-connecta yan. Pero alam ko yung iba sa inyo nalilito sa diagram. Kaya naman papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga kailangang i-connecta natin ng mga wire para mabuo natin yung MDL dito sa ating mga motor. The first step po natin, pagdudugtungin po natin yung mga wire na dapat magkakasama dito po sa socket ng relay po natin. Also dito po sa balas po natin may mga wire po yan. Basically pagsasamahin lang po natin yung mga magkakakulay para mamaya konti na lang po yung idudugtong natin at hindi po kayo masyadong malito. So mauna po tayo dito sa relay po natin. So itong relay natin at yung socket natin, basically isasaksak lang natin yan. Pero mamaya na natin isasaksak yan dahil kung makikita nyo may mga number na correspond yung bawat pin po natin dito sa relay po natin. Dito sa taas 87, dito sa left side number 86, sa ilalim number 30, dito sa right side number 85. Same lang po dito sa socket nya. So kapag sinaksak po natin, magtutugma po yung dalawang yan. Pero kunin po muna natin yung socket natin dahil ito po yung mga may wire na pagdudugtungin tayo. Pakita ko lang po ulit yung mga number dito sa socket, 87 sa taas, 86 sa right side, 85 sa left side, sa ilalim number 30. So sa likod po ng mga number na yan, may mga wire po tayo makikita at katapatan niya po yung number na nandito sa taas. So number 87 na terminal, kulay black po yung wire po niya. Yung number 85, kulay puti, and so on. So yung unang pagdudugtungin po natin dyan is yung number 30 ng socket natin ng wire at yung number 30 ng kabila. So basically pares lang naman po sila ng kulay. Itong kulay pula po yan pero nagdedepende po sa relay na bibili nyo. Minsan iba-iba po yung kulay na nandito pero sa case po natin
kulay pula po yung number 30 na terminal na wire. Also ito socket na binili po natin, pwede po natin siyang pagsamahin katulad nito. Ayan, para nang sa gayon di po tayo mahirapan sa pagkoconnect ng mga wire. So ulitin ko, unahin po natin yung number 30 which is nandito sa ilalim, at kung titignan natin sa diagram natin, diretso po itong number 30 natin mamaya papunta sa battery. Pero una, pagdugtungin lang natin ito, lagyan po natin ng wire terminal para malinis tignan at sasaksak na lang mamaya. Pero kung ayaw nyo pong gumamit ng wire terminal, pwede nyo naman balatan ito tapos ipalupot na lang. Medyo marumi lang tignan pero okay naman po yun, gagana naman po yung MDL ninyo kung sakali. Kung may pambalat po talaga kayo ng wire, mas okay, pero tayo dahil DIY lang, pwede rin po tayong gumamit ng gunting kung medyo magaan po yung kamay po natin. Paikutan lang po natin yan. So pag nabalatan na natin ng konti, tanggalin lang natin. So kailangan lang natin ng konting pa-expose na wire, pati dito sa kabila. Nabalatan na natin ng konti, pagsamahin lang natin sa isang terminal. Kung di kayo gagamit ng terminal, paluputin nyo nga, medyo habaan nyo lang po yung putol ninyo para mapulupot ninyo na maayos. Pero dito, sa paglalagay sa terminal ng wire, ito pong unang part na nakaumbok, ito po yung iipit sa naka-expose na part. Ito naman pong nasa likod, ito naman po yung iipit sa may balat pa na part ng wire po natin. So plies lang po yung gamit natin, pero may tool po talaga para dito. Pero hanggat maaari, gusto po natin malinis po yung gawa po natin. So kapag nakaipit na po dyan sa likod, pitin naman po natin tong taas. Make sure lang po na nakaipit para hindi po agad matanggal. Mamaya lalagyan din naman po natin ng electrical tape yung mga yan. So yan, intact na po yan. Kahit na DIY lang po yan, naparaanan po natin ng maayos. Malinis oh. So yan, napagsama na po natin yung parehas na number 30 ng socket ng relay po natin. Ayan po yan, kulay pula po. Sundan nyo lang po palagi yung numero na nandito. Next po natin na pagsasamahin is yung number 85, papunta po yan ng negative. So dito sa diagram natin, yung 85 nandito siya sa right side. Pero dito sa actual relay natin, nandito siya sa left side. So huwag kayo malilito sa 85 at saka 86. Halos magkamukha po yan. So nandito siya sa left side natin. Ito po yan, sundan natin yung wire. Kulay puti, pagsamahin lang natin. So kung yung ginawa natin dito, gawin lang po natin dito. Ayan, binalatan ko na, niready ko na. Lagyan na lang po natin ng terminal. So ayan, okay na po yung parehas na number 85 natin na pagdugtong na po natin. Papunta sa negative yan, dugtong natin mamaya dun sa battery. Tapos ito naman pong number 87 natin, nandito sa taas. Ayan, same sa diagram natin. Papunta po yan sa mini driving light po natin. Kung makikita nyo, magkahiwalay po sila ng pinuntahan. So ito pong dalawang to, lalagyan po natin ng magkabukod na terminal. Ayan, binalatan ko na rin para ready. So hindi po natin pagsasamahin, lagyan natin ng parehas na terminal. So ayan, nalagyan na po natin magkabukod na terminal. Number 87 po yan, papunta mamaya sa mini driving lights po natin. By the way, yung number 87 na nasa gitna, dahil 5 pin ito, ayan, nasa gitna yung isang number 87 natin. Ito yan, hindi na po natin siya gagamitin. So tinip na lang po natin para di tayo malito mamaya. Natitira na lang po natin dito sa relay po natin sa socket is number 86, parehas. So itong dalawang wire na to, papunta po yan, kung makikita nyo, dito sa ating switch. Yung isang wire papunta sa isang wire ng switch, yung isang wire papunta sa isang wire ng switch. So ito po yung wire ng switch natin, ito yung switch natin. Ayan, itong pula po mamaya papunta sa accessory, sa wire po ng motor po natin. Tapos itong tig-isa, papunta po yan either dito sa isa or isa. Pwede pong magkabaliktad, depende po sa high and low natin. Tignan na lang po natin mamaya. Mamaya pa po natin idudugtong yan pag nalagay na po itong switch sa motor natin. By the way, ito hindi ko na rin lalagyan ng terminal kasi kung makikita nyo sa switch po natin, napakanipis ng wire. Baka po lumusot lang po yung terminal po natin. So mamaya, palupot na lang po natin siya dito. Either dito or ito, depende. Okay na po tayo dito sa relay natin na pagsama na po natin yung magkakasama. Also ito, isasaksak na lang natin to mamaya, pero mamaya na po natin siya isaksak kasi hindi na po natin makikita yung number. Kapag sinaksak po natin siya, baka malito po kayo mamaya sa pagdudugtungin po natin. So stay still lang muna yan. Tabi lang po muna natin. Punta po muna tayo dito sa ating mga mini driving light. So hiwalay lang po natin yung balas po niya dito sa MDL po natin. Baka mabasag po natin yung lens nito. Ayan. Ang gagawin po kasi natin, pagsasamahin natin yung magkakamukhang wire dito sa balas or sa wire ng ating mga MDL. Yellow to yellow, black to black, red to red, white to white. So dito, simple lang naman gagawin natin. Pagsasamahin natin sila, tapos babalatan ng konti, lalagyan po natin ng male terminal. So ito po kasi sasaksak natin yung iba sa ating mga relay
So para sumuwak po siya, mamaya isasaksak na lang po natin yung mga yan. So lagyan lang natin ng ganitong terminal, male terminal. Yan, okay na itong puti, yung yellow at saka black na lang. Itong pula, ito kasi yung pang-passing po natin, yung magsasabay po yung dalawa. Hindi po muna natin gagamitin yan kasi kailangan ng diode dyan. So baka soon magamit po natin. Standard lang po muna tayo ng high and low. So ito, tape na lang po muna natin itong kulay pula. Ayan, itong black at saka yellow na lang muna ilalagyan natin. Ayan, okay na tayo sa balas or mini driving lights po natin. Pagsama natin yellow, white, black, yung red, tinape muna natin. So napagsama na po natin yung mga dapat natin pagsamahin pati dito sa relay. Ngayon naman po, punta po tayo dito sa ating mga motor. So para malinis po nating maikabit yung wiring po natin at mailagay itong balas, itong relay, babaklasin po natin itong front part ng ating mga motor para sa gayon may posisyon po natin ng maayos. So kahit sa ibang motor, usually dito sa front part inaayos yan kasi nandito yung mini driving lights po natin eh. So yung balas nandito. Baklasado na yung dalawang tornilyo, mababaklas na natin itong front cowling natin. Tulak lang po natin siya pababa para mabaklas. Ayan, tanggal na. Next naman po, dalawang 10mm bolts dito. Also dito, kabilaan po yan. Tapos may push pin dito. Tapos dito sa side naman, after nyo natanggal yung mga tornilyo na yon, gamit kayo ng pry tool at sungkitin nyo sa part na to. Ito dahil may blue clip po dyan. At medyo hilain po natin itong buong assembly paharap para matanggal po itong headlight asi po natin. Actually may bukod naman po na video dyan kung gusto nyo po ng detalyado. Ayan, ito yung sinasabi ko mga blue clip. Kailangan matanggal muna yan para maalsa nyo paharap yung inyong mga fairings or yung headlight asi. Tapos para mahugot po natin itong asi natin, kailangan po natin pindutin ng sabay itong taas at saka ilalim ng part ng socket na to. Ito yung para sa ilaw, para ma-disconnect po siya at mahiwalay po natin yung buong asi ng ating mga motor dito sa ating motor. Pinakauna natin po posisyon ay itong ating 3-way switch. So dito po natin usually nilalagay yan dahil dito po tayo nagsisilinyador. Dito sa left side, tapos side mirror mount ng ating mga motor para abot po natin. Hindi ko lang sure kung may nabibili na nasa kabila yung bracket, pero mas okay yata na ganyan siya. Nandito yung bracket. Pero okay lang yun, paraanan na lang natin. Ganito po natin siya ilalagay. Tapos itong wire po natin, isusuot po natin dito sa loob. Lalabas po yan dito sa may leeg para mamaya makonect po natin yung mga wire po natin. Diskarte nyo na lang sa case nyo kung paano siya ilalagay sa inyong mga motor. Yung sa akin okay lang naman ganyan para abot ko. Tsaka halos kadikit niya lang switch natin. Hindi halatang may another switch tayo dito. Ayun o. So yan, okay na yung switch natin. Saktong sakto lang pala yung pwesto niya eh. Ayun o. Tapos itong wire na to, papasok lang natin sa ilalim. So yan, from dito sa taas, naipasok na natin sa ilalim. Pasok lang natin dito sa part na to. Ayan. Para nakalock siya. Tapos sa part na to nawala yung clip, pero tinape lang po natin yung dalawang balas po natin. Ayan, after natin na-tape yung balas po natin dito sa part ng motor po natin, itong spot na to, yan po yung pinaka perfect spot para ilagay po yung balas po natin. Ilusot lang po natin yung wire dito sa taas para mamaya pag nagdugtong po tayo, hindi po tayo mahirapan. Yan, pagkalusot po niya sa kabila, may lalagay na po natin itong balas po natin. So yan, hindi po siya magalaw po dyan dahil saktong sakto po yung space na yan para sa balas. Kinapalan ko lang yung electrical tape para nasa gayon di po siya magkaroon ng vibration. Pero lalagyan din po natin ng cable tie dito, siya dito sa kabila, para nang sa gayon fix na fix po siya at di po magalaw. So yan, pwede na natin lagyan ng cable tie po yan. Ayan, lock lang po natin. Ayan, sa mga hindi po marunong gumamit ng cable tie, ayan, iniikot lang po yan dito, papasok dito sa kabila at naglalak po yan. So matibay na patibay po yan. Para sa gayon malinis po yung wiring po natin at hindi masyadong marumi tignan. Ayan, okay na yung balas natin. Stable na siya dyan, hindi na siya magalaw. Putulin na lang natin sobra. Ayun o, malinis na malinis tignan. So mamaya paraanan pa natin itong mga wire. Itong nasa taas, naparaanan na natin, napadaan natin doon sa gitna. Konekta lang to natin mamaya. Ito naman po tayo dito sa relay natin. Kung matatandaan nyo, hindi pa natin nilagay yung pinaka-relay po natin. Sa part na to, lalagay na po natin yung mga relay po natin. Diba sabi ko sa inyo kanina, pag tinakpan po natin to, hindi na po natin makikita yung mga number na yan. So yung ginawa ko,
nilagyan ko po ng number bawat wire para mamaya hindi po kayo malito, baka sakali may nahuhuli na sa inyo, may naliligaw na. Ito pong 85, ayan, pinagsama ko po. Ito po yung number 30, and makikita nyo naman po yung number para mamaya wala pong lituhan na mangyari. May 86A, may 86B, ayan, parehas po na wire po yan. Nilagyan ko lang ng A at saka B para alam po natin kung anong relay. Itong A po, itong unang relay. Itong B po, itong kabilang relay. Kasi may 87A din, tsaka may 87B. Mamaya makikita nyo rin kung saan ko siya idudugtong. So ngayon, ilagay lang po muna natin yung relay po natin. So di naman po mahirap kabit yan. Isaksak lang po natin. Sok na sok naman po yung relay natin dito sa binili po natin na socket. By the way pala, yung 87 na nasa gitna, ayan, tinape na natin, hindi natin gagamitin. Iyon. So ito naman yung isa. Iyon, swak na swak. So yan, ganito kalaki yung buong relay assembly natin. So para naman sa pinaka-perfect naman na posisyon ng ating mga relay, dahil medyo malaki po yan, kung ilalagay po natin sa part na to, sa side po yan sa fairings. Also sa kabilang side, sa side sa fairings. So yung pinakamagandang part po nito ay dito sa gitna. Kung makikita nyo naman, equally proportion at malinis po siya tignan. So ito sinukat ko na kanina at hindi naman po siya tumama sa fairings. Fit na fit lang po yung fairings po natin dito, kung kaya naman goods lang na dito po natin siya ilagay. So tape lang po natin muna ng buo para kung sakali walang makapasok na moisture dito at hindi mag short. Tapos pwede na po nating i-cable tie dito or i-electrical tape para nakafix na po itong relay natin. Ayan, nakafix na rin po yan, di na rin po magalaw yan. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kalinis. Wala po masyadong nakalawlaw na wire at maganda po yung positioning po nila. Ito nakagitna, ito nakatago dun sa ilalim. After natin na-fix yung ballast po natin at relay, hayaan muna natin dyan. Kunin po muna natin yung wire po natin, gauge 18. Magpapadaan po tayo ng dalawang wire from dito sa battery papunta sa ilalim, papadaan po natin dyan hanggang makakyat dito. So dalawang wire yung kailangan natin. Tansya lang po tayo ng mga 1.5 metro siguro. So hatiin po natin, dalawang 1.5 metro, so 3 meters po yan. Guntingin po natin at buksan lang po muna natin yung battery po natin dito. Open lang po natin yan, yung cover natin. Iangat lang po natin pati itong isang cover at makikita na natin yung inaagayo na battery po natin. So sa part na to, tanggalin lang po muna natin yung dalawang terminal natin, yung negative which is ito, tas yung positive. Tanggalin lang muna natin yung battery natin dahil magpapapasok po tayo ng wire papunta sa ilalim. So para di po tayo mahirapan. So alisin lang po muna natin, pinaka battery po natin. So dito sa part na to, may makikita po tayong butas dyan. Ayan, papunta po yan dito sa harapang part ng ating mga motor. So dyan po tayo magpapadaan ng wire po natin at para hindi po tayo masyadong mahirapan, tanggalin po natin itong side undercover po natin para nasa gayo. Mahila po natin sa ilalim at mapadaan po natin sa taas. Tanggalin lang natin yung isang tornilyo dito sa likod ng side undercover natin. Tapos matatanggal na po natin yan. May blue clip lang po dito sa ilalim. Ayan, tapos matatanggal po natin siya. Tapos kunin lang po natin yung dalawang 1.5 meters na wire po natin. Take note, parehas lang na wire po yan. Puputulin lang natin. Yung isa gagamitin natin for positive, yung isa for negative. So dahil magkaibang wire na po yan, yung isa lagyan po natin ng palatandaan ng tape dito sa taas at also dito po sa ilalim. Dahil baka mamaya malito po tayo kung aling wire yung para sa positive at aling wire para sa negative. So bukod po sa tape na nilagay po natin, iti-tape din po natin ng buo itong part na to para hindi po siya makalat at malinis po tignan. So from dito sa taas hanggang dito sa baba, iti-tape po natin yan. So yan, natipan na po natin ng buo yan. Hindi po tayo maliligaw sa isang wire dahil tinipan po natin. So yan po yung magiging positive natin. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng fuse box po natin. Kasama yung fuse natin dito sa part ng positive. So yung isang wire natin, dudugtungan natin ito. Siguro ipipilipit na lang natin. Di na natin lalagyan ng terminal dito. Tapos ito, lalagyan po natin siya ng terminal na pabilog para naman po yan sa baterya. Ganyan po yung magiging arrangement po niyan para di kayo malito. So pagdugtungin lang natin itong dalawang part. Parte ko dito para maganda yung position dun sa battery po natin. Ganyan po, putulin natin sa gitna itong part na to. Kasi magiging ganyan yan. Tapos ito yung sa battery po natin.
Naka-side po siyang ganyan. So yun, diskarte natin, balatan lang natin. Ayan, tapos yung isa rin, balatan lang din natin siya. By the way, dito sa fuse box natin, wala naman positive negative dito, pares lang naman po yan na wire. Ayan, basta idugtong lang po natin itong isang wire natin, tapos yung isang wire papunta sa positive. Pilipit gaming lang po tayo dito, tapos electrical tape po natin. Ayan, na-tape na. Take note, ito po yung wire na naka-tape kanina, so may tape po siya sa taas for positive. Tapos itong fuse natin, pwede na natin siya lagay dito. Pasok natin. Ayun o, may bahay siya. Tapos sara natin, may lakyan. Yun, tapos ito, terminal, lagyan lang natin dito sa dulo. Yun, o diba, kahit price lang, matibay yan. So yan, ganito yung diskarte natin. Ayan yung positive natin, tapos yung negative. Lagyan din natin ng terminal. Tapos itong part na to, papasok natin sa ilalim mamaya. Yan, okay na rin yung terminal, 'di ba? Malinis tignan. Para mamaya pag dinugtong natin sa battery, lalagay na lang natin yan dito, iipitin. So ngayon, next natin gagawin, okay na tayo sa may battery side. Papasok po natin itong wire natin dito, pataas. So gagamit po tayo ng alambre, tapos pag lumusot po siya dito sa ilalim, pwede po natin sipatin dito, hilain po natin. Papadaan po natin dito sa taas para lumusot po dito sa part na to ng fairings. Yung kahaba yung alambre, tapos diskarte natin, pinaikot natin dito para hindi siya sumabit. Tapos itetape po natin itong dalawang wire natin dito sa ilalim para sumabay po siya sa alambre. Medyo binaliko ko na papunta dito para lumabas sa ilalim, makita po natin agad. Suksok lang po natin siya dyan. At pag nasipat po natin siya dito sa ilalim, ayan po siya. Ayan, lusot lang po muna natin ulit dito. Ayan, para ilulusot naman po natin papunta dito sa kabila. O shoot lang ulit natin dito sa ilalim. Pakyat, palabas dito. Ayun o, magaan na lang siya. So yung iba ginagawa, pinapadaan dun sa may butas sa ilalim, tapos lulusot sa taas. Kaso ang hirap palabasin dito. So yung ginawa ko, binaklas ko na to para sa part nyo, magaan nyo makikita yung wire. Papalusutin nyo dito, tapos papalusutin nyo dito sa taas. Mas madali siyang mahanap or makita. So lumabas na siya dyan. So dito naman sa part natin na to, positioning nyo mamaya, positive, negative, ayan, malinis, okay na yan. Okay na yung haba nito. Papuntayin natin dito sa taas itong wire na to. So yan yung wire natin, papuntayin natin siya dito sa kabilang side. Mas okay dito kasi nandito yung mga terminal po natin. Ayan, so yung ginawa ko, yung wire natin, ayan siya, sinabay ko dun sa bracket na yon, papunta dito sa taas. Ayan, sinabay ko rin sa bracket na to. Ito yung wire natin guys. Ayan, ito yung positive natin. Rekta doon, di tayo malilito mamaya. So sakto lang putol natin, 1.5 meters each. So ayan, nilagyan na rin natin ng negative sign to para di kayo malito. Ito po yung galing sa battery ha. Itong kabila, itong positive. Ayan, medyo obvious na po yan, baka malito pa kayo. So itong negative po natin, ko-connect po natin siya papunta sa ating mga balas at papunta sa ating mga relay. So ito po yung relay natin, ito yung balas natin. So dito sa balas, yung kulay black, yung ko-connecta po natin dito sa negative part na to. At also, yung number 85 which is ito ng ating relay, ko-connecta po natin papunta dito sa negative. So kung mapapansin nyo, isa lang po yung wire na to at dalawa po yung kailangan niyang dugtungan. So yung gagawin po natin dito, mag-a-add po tayo ng additional terminal dito sa ating negative para maisuksok po natin dito sa dalawang terminal na to. Para magawa yon, kumuha po tayo ng kaperasong wire, lalagyan po natin ng terminal dito, dudugtong po natin yan, terminal dito na papasok po siya dito sa part na to. So female terminal yung ilalagay natin dyan para magsuksok dito. At dito naman sa kabilang part, maglalagay po tayo ng male terminal para naman pumasok po dito sa number 85 po natin. Ayan, para nang sa gayon malagyan ng supply parehas negative itong ating relay at itong ating balas. So yun, nalagyan na po natin ng parehas na terminal. Pwede na po natin isaksak dito sa negative nitong ating relay at negative nitong ating balas. So yung tinutukoy ko, pwede magkabaligtad itong dalawang to kasi parehas naman na negative yung supply po niyan. Wala naman pong issue kung magkabaligtad po natin yung terminal. So ayan, itong isang terminal, pasok po natin siya dito sa negative po natin. Ayan, tas tape po natin mamaya. Tapos ito, ayan, 85 negative,
papunta po yan din dito sa negative natin. Ayan, okay na po yung negative wire po natin. Papunta sa relay number 85 at papunta sa balas na kulay black. So, dahil okay na to, tape lang natin para masecure po natin at kung sakali mang may mangyari, pwede po natin paghiwalayin ulit yan dahil may terminal naman po tayo nilagay. Yun, pati ito. Yun, okay na. Tapos, ito naman positive po natin. Dudugtong po natin siya dito sa number 30 po natin. Ayan, sinulatan ko na po, 30 plus. Lagyan lang natin ng terminal na male para magdugtong po dito. Tapos tape natin yan. Yun, okay na yung terminal niya. Pasok natin dito sa number 30. O, diba? Hindi kayo malilito. Ayan, 30 sa positive ng battery, papunta sa 30 ng relay. Tape natin. Yun, okay na yung positive at negative po natin. Sa switch na lang po tayo at papunta sa mga mini driving lights po natin. Next po natin pagdudugtungin ay itong dalawang 87 po natin. Ayan, same 87 from relay. Pwede pong magkabaligtaran yan. Pwede po tayo mag trial and error para po sa high end mamaya. At idudugtong po natin yan dito sa yellow at white nitong balas po natin. So yellow at white ng balas, pwede po baligtaran dito sa 87A. Yan. Hindi pa po kasi natin alam kung ano yung high beam at low beam. So tingnan po natin mamaya. Matatanggal naman po natin agad. Wag lang po muna natin agad iti-tape. Make sure lang mamaya pag inon natin nakahiwalay po sila para hindi po mag short circuit. So far ayan, nasundan naman po natin yung diagram natin. Screenshot nyo na lang po kung gusto nyo sundan. Yan lang din po yung ginawa nating guide. So lastly po, wala pa po tayo sa 86. So yung 86 po natin parehas papunta sa switch. Ito po yan, 86 papunta sa switch. So dito po sa ating switch natin may tatlong wire po dito. Itong dilaw at saka itong itim. So yan, pwede po natin idugtong itong dalawang 86 natin kahit magkabaligtaran. Pwede po yan. Trial and error na lang din po kasi iba-iba po yung configuration ng mga switch po natin. Tapos itong pulang pong ito ay accessory wire. Papunta po yan sa wire ng motor natin. So kukuha po tayo dito sa wire na to na dumaan dito sa gitna. Dito sa gitna yan. Tapos dito sa bandang dulo, sa may hangganan na to, may tinanggalong electrical tape dyan. At pagbukas natin, may makikita tayong set ng mga wire. At dito, may nag-iisang kulay itim po dyan. Ito po yung accessory wire ng ating mga motor. At ito po, itong pulang pong ito, yung idudugtong natin, papunta sa accessory wire po natin. So itong pulang ito na lang siguro yung dudugtungan natin. Pero itong mga wire na to, na yellow at black, aabot naman siguro ito, papunta dito. Ayan, umabot naman. Itong red na lang, dudugtungan natin. So yan, dugtungan lang po natin yung pula. Pumutol tayo ng mga isang dangkal na wire. So yan yung red natin. Palupot na lang natin. Siyempre pagkapalupot natin, lagyan natin ng electrical tape yan. Kaya na-tape na po natin, papuntahin po natin dito sa kabila para malagay po natin dito sa accessory wire. By the way, may nabibili po kung naka-warranty po yung inyong motor at gusto nyo na hindi mawala ng warranty, hindi ma-question ng kasa kung sakali mang may mangyari. Yung nabibili po dito online, ito po yung itsura niya. Kumbaga, parang itutusok mo na lang po yung part na yon dito sa wire para makakuha po siya ng supply at nang sa gayon, hindi mo na po siya kailangang i-splice o tabasin. Yung gagawin kasi natin dito, tatabasin natin dito para makita po natin yung wire, madugtungan po natin dito. Pero yung item po na to, parang itutusok mo na lang, i-injectionan mo na lang siya. Kumbaga yung item na yon, parang ito yon, tutusok mo na lang siya dito at makakuha na po siya ng supply. So wala pong splice na mangyari sa part na yon. So ito po yung tinutukoy ko, late na pong dumating, kaya ito demo ko na lang po siya sa inyo. So i-retread nyo lang po ito. Ito po yung papasukan natin ng galing sa switch. So pasok nyo lang po dito sa butas, lulusot po yan ng konti dito at iipitin po niya yung may bakal dito. Ayan, tapos thread lang po natin para magkaroon siya ng connection. Hindi na po matatanggal yan. So ito galing from switch, halimbawa lang. Tapos ito naman po yung galing po sa accessory wire ng motor po natin, yung kulay black. So dito naman sa part na to sa taas, and may matulis na part dito, papasok lang po natin yung wire dito. Take note, ito po yung kulay black na accessory wire, ipit lang po natin siya dito. Ayan, tapos ite-thread po natin siya. So tutusukin lang po nitong parang matulis na to yung ating wire at hindi po siya magkakaroon ng sugat or magkakaroon ng splice.
Ayan, so sa ganitong paraan magkakaroon na po tayo ng access sa accessory ng ating mga motor. So ganun po ginagamit to. Maglalagay din ako ng link nito. So ito, pwede nyo ipasuyo sa mga magaan yung kamay kasi baka mahiwa ninyo. Yung gagawin kasi natin dito, susugatan lang natin yung wire. Tapos hahawiin po natin siya para lumitaw po yung pinaka wire po natin kung saan po natin siya itatap. Nadaplis-daplisan ko lang po siya. And sa part na yan, hawiin lang po natin siya. Wala naman tayong naputol. So ayan, basta magaan lang kamay ninyo, hindi po masisira yung wire na yan. Also kung naputol man po yan, pwede nyo naman pong extensionan ulit. Basta madugtong lang po ulit kasama yung accessory wire. Wala naman magiging problema. Papaikot lang po natin yan papunta dito para magkaroon po siya ng supply at sumabay po sa ignition po natin yung supply po ng ating mga mini driving light. Okay na po, na-secure na po natin. Electrical tape lang ulit. Ayan, pag okay na, pasok lang ulit natin siya para medyo nakatago ng konti. Tapos tape natin ulit tong part na to. Ayan, para ako sakali di siya mabasa. So ayan, dito na lang po tayo sa 86. Connect po natin dito kahit magkabaligtaran. Testing muna natin. So ayan, napagdugtong na po natin yung mga dapat natin idugtong. Siguro na-explain ko naman sa inyo isa-isa. So magta-trial and error lang po muna tayo. Dugtong na po natin yung balas po natin sa MDL po natin. Ayan, sasaksak lang naman natin to. Sa pagsaksak po dito, baka malito po kayo at pilitin nyo, may grooves po dyan. Nasa swak po dito. Ayan, dito sa part na to. Testing lang muna, tas meron pa siyang tinetread dito. Tapos ito din kabila. Yan lang natin yung high and low, tsaka kung tama yung switch natin. Tapos dugtong natin yung battery natin, positive at negative. Lagay natin battery. Sa paglagay ng battery, take note, kasama na po yung fuse natin at saka yung dalawang bagong wire natin. Ipit lang po natin sila either sa taas or sa ilalim kung saan po magkakasya. Yung negative, yung walang kasamang fuse, sabay po natin siya dito. Tapos itong may fuse, sabay natin siya dito. Yan, nakadugtong na sila. Moment of truth po tayo. Open po natin yung panel natin. Tignan natin kung gagana or kung may problema. Take note, di pa po natin tinip yung iba kasi baka magkaroon po tayo ng problema. So yung mga mini driving light po natin, lagay po natin ulit dyan. Check natin. High. Di po siya umilaw yung low. Umilaw yung low, kulay dilaw. Sa switch, tingnan natin sa relay. Hindi po tumutunog yung relay. So palagay ko possible na iba po yung accessory wire ng ating domino switch. Palagay ko itong itim dapat yung itap po natin dito. So pagbaliktarin lang po natin, iba-iba po kasi yung mga accessory wire po niyan. So yun po yung mga isang ma-encounter nyo kapag nag-wiring, baka bali-baliktad po yung accessory wire. Kaya kung minsan trial and error lang. So yun, try natin na itong itim yung tap natin papunta dito sa accessory. Tapos yung pula, dugtong po natin isa dito sa number 86 po natin. So dahil nagdugtong lang tayo dito, ito na lang yung lilipat natin. Itong dinugtong natin na wire. Itong mahaba, lipat natin sa itim. Iyan, tanggalin natin to. Lipat natin siya dito sa kulay itim. Yan, sa ibang switch, pabago-bago sila ng accessory wire. So yan, trial and error lang. Wala namang nasira. Tsaka para alam nyo rin yung pagkakamali ko. At least kayo, hindi na kayo magkakamali. Tapos, itong red tsaka yellow. Ayan, tap natin dito sa 86. Tignan natin, pwede naman magbaliktaran yan. Trial and error lang po muna tayo. Ayan, so napagbaliktad na natin. Yung itim na, yung papunta sa accessory. Try naman natin ulit. Yun, gumana yung taas. Yung baba naman, yung hindi gumana. So try ulit natin itong dilaw para sa accessory. So yun, ginabi na po tayo. Nag-charge lang, recap lang po tayo. So dilaw na po yung nilagay natin sa accessory. Try po natin kung gagana po yung switch po natin. High and low. High. Ayun, gumana. Low. Ayun, gumana po parehas yung high and low natin. Ibig sabihin, dilaw po yung para sa accessory ng ating 3-way switch. So yun po yung isang ito troubleshoot nyo kasi minsan iba-iba po yung kulay ng para sa accessory. So kung may hindi po gumana sa isang switch po ninyo, yung high man or yung low, pagpalitin nyo lang po yung papunta sa accessory po ninyo. So yung susunod naman po natin naging problema, umilaw po parehas yung high and low natin, pero kung papasinin po ninyo,
Yung high po natin, pinindot natin yung taas. Parehas po silang kulay dilaw. Ayan, sana nakikita nyo, parehas po na kulay dilaw po yan. Pero kapag pinindot po natin yung baba, ayan, umiilaw naman po. Ang kaso, yung kulay po ng ilaw po natin, tingnan natin isa-isa. Dilaw at saka puti, mix po siya. So yung isa, tingnan din natin, dilaw at puti. So mix po yung kulay po nila. Pero yung high po natin, parehas lang naman po na dilaw yung kulay po nila. Ibig sabihin, yung isang set po ng wiring dito ay mix po yung output po niya. So para ma-troubleshoot po muna natin kung alin yung dilaw na lumilitaw kanina, check po natin, ipindutin po natin to. Ayan, kulay dilaw. So pag tinanggal natin to, mamamatay dapat yan, yun namatay. So ibig sabihin, itong dilaw po natin na to na wire or connection na yan, yan po yung dilaw at tama po yung output po niya. So yung goal kasi natin dito, yung isang switch is yellow lang, isa white lang. So ayaw natin ng mix. So ito yung problema po natin, malamang sa malamang mix tong white na to at itong red po yung para sa white na ilaw po natin. So try po natin itong pula. So ayan, nalagay na natin yung pula dito sa isang 87 po natin. Try po natin, check kung puti yung lumalabas. Ayun, kulay puti. Check natin isa-isa. Kulay puti yan, kulay puti. Itong isa naman, kulay puti din. Kulay puti po yan ha. So ibig sabihin, itong red wire po natin na galing sa balas is para sa white output ng MDL po natin. So kung mapapansin nyo, yung naging problema po natin dito is yung kulay ng wiring. Minsan kailangan natin i-trial and error para mahanap natin yung tamang wire na isasaksak po natin. Actually may general or standard color naman po talaga yan. Yung yellow para sa yellow na ilaw, yung white para sa white na ilaw dapat. Pero sa case po natin, yung pula, yung para sa puting ilaw natin, yung white, yung mix po natin. So ito po yung di natin gagamitin kasi para to sa passing at kailangan ng diode dito. So okay na tayo dito sa pula tsaka sa dilaw na wire, isasaksak po sa 87. So yun, na-fix na po natin yung pula at saka dilaw. Tingnan natin kung separate po yung yellow at saka white po nya. Ayan, yellow, pindot sa baba, white. So ibig sabihin separate na po yung yellow white. Okay na po yung wiring po niya dito. Ngayon, next po natin titignan yung orientation ng ating mga MDL at yung pag-switch po natin. Pag pindot natin ng switch, kung alin ba yung high, alin ba yung low. So basically, pag pinindot po natin itong taas, mas okay po na ito yung high. Kasi dito tayo nasanay na pag mataas yung ilaw, nasa taas yung pindutan. Kapag low, dito sa ilalim. Ngayon, yung position po kasi ng MDL po natin sa ating mga motor, ito depende na rin sa inyo, na ganyan po yan. So may bracket pa po yan dito at yung wire po niya dito sa taas dadaan para pag nakalagay po dito, hindi po nakalawit yung wire po niya. Medyo pangit kasi kapag nakaganito yung wire tapos nakahila siya papunta sa likod, so pwedeng matamaan pa po yan ng fender po natin. So para sa akin, okay po yung ganitong posisyon, kabilaan. Ngayon, kapag ganito yung posisyon ng MDL natin, nasa taas yung wire, tignan natin kung anong high nya, tsaka kung anong low. Yung gusto ko kasi, yung low po nya is kulay puti, yung high po nya is kulay dilaw. So tignan po natin yung positioning. Ayan. So yung high nga po nya is yellow, low po nya is white. Ayan, mas okay po sa akin yung ganyan. Tapos syempre, pag pinaliktad po natin yung MDL po natin, nakaganito po yan. Yung high po natin yung white, tapos yung low po natin yung yellow. Ngayon, kapag okay na po sa atin yung posisyon na ganito, tignan naman po natin kung tugma po siya sa switch po natin. Kasi nakakalito naman kung baligtad po yung mangyayari. So yung high natin, dito dapat sa taas yung pindot. Ayun, sakto, yellow. Pag pindot sa baba, dapat bababa yung ilaw at magiging puti. Yun, white. High, pindot sa taas. Low, pindot sa baba. All goods, hindi nakakalito. Ngayon, kung may case man sa inyo na pag pinindot nyo yung taas, iilaw yung ilalim, pinindot nyo yung ilalim, iilaw yung taas, kumbaga baligtad. Ang gagawin nyo lang po dito ay pagbabaligtad rin po yung dalawang 87 po natin na to. Para makita nyo po yun, ayan, pagbaligtad rin lang natin. Ayan na, pagbaligtad na po natin yung yellow at red. Tignan naman po natin kung baligtad din po ililitaw sa switch po natin. So ito, pinapakita ko yung iba't ibang scenario para kung sakali, alam nyo kung paano ayusin yung problema nyo. Pindutin natin tong taas yung high, umilaw yung baba. Di ko alam kung baba pa yan, pero pag pinindot natin tong baba, umilaw yung sa taas, so baligtad. So ganun po yung scenario na gagawin nyo kapag baligtad po yung high and low po ninyo base po sa orientation ng inyong mga MDL. So okay na po yung posisyon kanina, pagbaligtad rin lang ulit po natin ito. Ayan, position ng MDL, okay na, ganitong posisyon gagawin natin mamaya.
I-switch po natin. Okay na po yung high and low po natin. Ngayon, pag okay na po lahat, wala na po tayong problema sa mga switch, button, ilaw, kulay ng ilaw. Tape na po natin lahat ito at ilalagay na po natin yung MDL doon sa ating fairings mamaya. So secure lang po lahat natin itong mga naka-expose na yan para hindi po sila mag-short circuit. Tapos po natin na tape isa-isa po yung mga wire po natin. Ititape pa po natin ng buo po yan para mas maging malinis yung wiring po natin. At i-cable tie po natin sila dito sa may bakal para naka-intact po sila at hindi po sila masyadong nakakalat. So ayan na po yung wiring natin. Kung makikita nyo naman, sakto lang, medyo malinis naman. Pinakoncept lang po natin para maayos po siya tignan. Tape po natin yung mga pwede po natin pagsama-samahin para hindi po siya masyadong makapal tignan. At also hindi masyadong makalat po yung mga wire po natin. So ito po itsura ng wiring po natin. Palagay ko medyo naging malinis naman yung gawa po natin. Wala naman masyadong kalat. Ayan. Tapos itong wire po ng ating mga MDL, medyo inipon po natin dito at tinipon natin para mamaya sakto lang po yung pagsaksak po natin ng MDL po natin. So yan, malinis naman para sa akin. After po natin mapag-wiring, position naman po natin mga MDL natin dito sa may ilalim ng head AC po natin. So ganyan yung magiging position po niyan. So bago po natin ilagay yung bracket po natin, pwede na po tayong pumutol nitong ating flat bar, siguro hanggang dito lang, dulo to dulo, 2 piraso yung kailangan natin. At sa case po ninyo, mapapadali yung buhay nyo kung order po kayo nitong bracket na pang click na po. Halos same lang din naman po yung magiging output natin, medyo matrabaho lang. Pag flat bar yung binili, puputulin pa. Kisa dito sa ready made na ilalagay ko po yung link sa baba. So yan, ito na po yung magiging extra bracket po natin. So dito po sa likod ng ating kaha or head AC, may makita po tayong 2 tornilyuhan dito magkabilaan. Kailangan lang natin luwagan itong part na to, tapos ipit po natin itong flat bar or yung bracket po natin na nabili online dito sa pagitan na to, at dito po sa kabilang dulo yung bracket po ng MDL. So ganito po yung magiging position po niyan. Pag nailagay na po natin, luwagan lang natin to. Ayan, itanggalin natin. Itong medyo flat na part ng ating mga flat bar, yung ilalagay po natin dito sa part na to para hindi po siya masyadong nakaumbok. So yan, try lang natin isiksik kung kakasya siya dito sa pagitan. Ayun, kumasya naman. At ayun, may masipa tayong butas. So dito natin higpitan ng tornilyo at ganito yung posisyon ng MDL po natin. Lalagay po natin yung MDL natin dito sa part na to. Lagyan lang din natin ng tornilyuhan dito sa part na to. So dito sa MDL na nabili natin, bukod sa bracket, may previous po siya ng mga tornilyo. At may sobrang tornilyo po siya para dito sa butas, dito sa likod. So yun po yung lalagay natin dito. Ito po yan, ito yung gagamitin natin. Tornilyo lang po natin itong part na to. Tapos lagyan na rin po natin ng washer. So bolt po yan. Tapos pasok natin dito sa likod. Lagyan pa natin ng isang washer. Tapos may nut po na kasama po yan. So mamaya na lang din natin i-position ng todo. Lagay muna natin yung MDL po natin. So sa MDL po natin, yung position po natin ganyan. Nasa taas nga po yung wire. So pag ganyan ilagay natin, may mga butas naman po yan. At also may mga bolts po yan para dito sa side. So mapuposisyon din po natin yan mamaya pag ganyan. Adjust po natin para kung sakali hindi po siya nakakasilaw. At maganda po yung buga. Maitansya po natin. Sa part na to, nakabuo na tayo ng isa. Posisyon lang po muna natin dito para makita natin pwesto sa harap. Ayan, for idea, ito po yung tsura niya sa harap. Ayan, kung makikita nyo, saktong-sakto lang sa gusto nating mangyari. Pwede pa po natin i-adjust mamaya yan. So lagay lang din po natin yung kabila.
So ayan, nailagay na po natin pareho. Medyo hindi lang po natin hinigpitan ng todo kasi pag nakalagay na sa motor, dun pa lang natin siya ma-adjust. So tingnan po natin yung fit nito dito sa ating mga motor. Kaya din po pala yung tsura niya sa harap. Ayan, kung makikita nyo. Napakaganda ng placing po natin. So sa part na to, pwede na natin lagay yung head AC po natin. Dugtong lang po natin yung mga wire na nandito. Meron isa, dalawa. Yan po yung tsura niyan. Kinable tie po natin dito para hindi po siya nakalawlaw. Tapos kabit na po natin yung kaha natin. So ayan, nailagay na po natin. Nag-fit naman po siya. Take note lang din po yung socket para sa pinaka headlight po natin. Huwag po natin kakalimutan. Kaya kung titignan po natin dito, saktong sakto po yung pwesto nitong relay natin. Oh. So next step, balik lang po natin yung tornilyo at yung front top cover po natin. So yan, nalagay na po natin yung mga MDL po natin. Napakaganda po ng pesto po niya. Napakagandang tignan. Also, maraming benefits po pag dito po natin siya nilagay. Una, hindi po siya masyadong halata at hindi po siya nakasagabal or masasagi ng kung sino man. Pangalawa, dahil may fan po yan, sa mga hindi nakakalam, umiinit po kasi itong mga MDL natin at may fan po yan sa likod katulad nito. So ito, extra kong MDL to. Kung makikita nyo, ganito rin po yung likod niya, may fan po dyan. So hindi po siya agad-agad mapapasukan ng tubig at masisira dahil tagong-tago nga po siya dito. Sa fender fitment naman, kung sasayad, kung makikita nyo, dahil na-lowered ko na rin ng konti yung fender natin dito sa harap, eh napakalayo po ng clearance niya. Pero kung naka-lowered po kayo or naka-magic lowered, lagay ko malapit yung clearance niya pero pwede naman gawa ng paraan. Ayun sa atin, malayo siya, hindi siya sagabal. Yung wire din natin, sinecure natin para hindi po siya nakalowlaw dito sa ilalim. Also, take note lang din, wag po kayo maglalagay ng MDL dito sa may shock nyo. Bawal po yon sa gumagalaw na parts. Kasi pag lumiliko po kayo, malikot yung MDL nyo. So, bawal po yon. Ito, hindi pa natin siya inigpitan masyado kasi pwede pa natin siyang i-adjust baba taas. Depende kung nakakasilaw po. Yung low po niya, dapat hindi nakasilaw. Pero yung high beam, okay lang po na nakakasilaw po siya. Kasi medyo mataas talaga yung angulo nun. Ayan, kung makikita nyo nagagalaw natin. Pwede natin i-adjust mamaya nito. Tapos paalala lang din bago natin sindihan yung MDL natin, make sure natin na naka-open po yung mga engine natin or naka-start. Dahil malakas po kumain ng voltahe yung mga MDL po natin. Kaya kung makikita nyo, nasa 12.5. Sindihan po natin. And ito, testing muna natin yung high and low natin. So yung high, taas natin. Pindot sa taas, yun, yellow. Pindot sa baba, white. Ayun, kung makikita nyo naman yung difference. Ito yung stock na ilaw natin. Ito yung high ng ilaw natin, yung stock. Ayun, no? Parang konti lang yung nadagdag. Pero nung nag-high tayo, nag-MDL tayo, yun, no? Napakalayo ng diferensya, diba? So talagang yung iba, magigets natin kung bakit nagpapalagay talaga ng MDL dahil mahina yung stock ng kanilang mga ilaw o stock na headlight. Tapos ayun, kung makikita nyo yung voltahe natin, is nasabi ko sa inyo, pag inon natin yan, bumababa yung voltahe. Ayun, no? Napakalakas kumonsumo. Also, normal lang din po kasi yung iba ba magtaka na umiinit ito, kaya nga po may fan siya dito. Normal lang po na umiinit yan. Advice lang din, kapag gumagalaw na po tayo or umaandar na po tayo, dun po natin gamitin yung MDL natin para hindi po tayo madiskargahan. Kasi kung makikita nyo, kapag medyo ni-revolution po natin yung silinyador natin, bumabawi po yung voltahe po natin, nagpo 14. So kapag naka-idle or hindi po nakabukas yung mga makina nyo, huwag nyo pong bababaran yung MDL nyo kasi madedrain po yung baterya po ninyo. Yan, about naman sa pag-adjust ng MDL, yung high po natin, normal po na nakasilaw yan. Ayan, katulad yan, yung lens ng cellphone natin ay sumasabog dahil medyo mataas yung high natin. Check natin yung low po natin. So sa low po natin, ayan na to, hindi na siya masyadong nakakasilaw. Ito sa personal, hindi na masyado. So kapag medyo nakakasilaw yung low beam ninyo or yung white na ilaw ninyo, katulad sa akin, pwede nyong i-adjust taas baba yan dahil di pa naman natin hinigpitan. Ayan. Actually yun lang po yung pinaka basis natin at pwede rin natin tignan yung buga. Ayan, makikita naman natin, malalaman naman natin kung goods na yung low natin kapag nakalapat po siya pababa, hindi po siya nakapataas. Di tulad ng high po natin, talagang halos padiretso na po siya. Ayan, nakakasilaw po yung high. Tapos make sure nyo rin po na pantay po yung buga nila. Baka yung isa mataas, yung isa pababa.
So kailangan magpantay po yan. Makikita nyo naman dito kung hindi masyadong pantay. Dito sa left side, medyo mataas, or yung right side, medyo mababa. Adjust nyo na lang po. Tsaka sipat-sipatin nyo na lang po dito sa inyong mga motor kung okay na ba yung angulo po niya. Ayan, katulad nyan. So yan, ngayon road test po tayo. Tingnan natin yung itsura sa kalsada kung maliwanag. So ngayon, currently, naka-stock po yung ilaw natin. Ayan, may ilaw na po tayo niyan. Stock headlights po yan. Ito yung high, ito yung low. Parang walang nangyayari, no? Pero ito yung MDL natin. Try natin high. Boom! Lakas! Eh kaso, di pala pantay. Mas mababa yung dito, oh. Naka-slant siya ng konti, so mataas ng konti yung MDL natin dito sa left side. Papantay natin mamaya. Ayan, so yun yung kagandahan para makita natin kung pantay na. Tignan natin sa kalsada. Ayan, nakita ko sa akin hindi pala pantay. Ito naman yung low niya. Ayun, oh, napakaliwanag. Parang wala lang yung ano eh, parang wala lang yung stock na headlights natin. Parang di man umiilaw, oh. Ayan, pag nagsindi na tayo ng MDL, yun, oh, lakas. Grabe, layo ng diferensya, di ba? So ayan, try pa natin dito sa madilim. Ayan, stock headlights, MDL, high, low. Kitang kita, oh. Parang yung langgam makikita din natin eh, sobrang liwanag. Ayan yung matagal ko nang hinahanap sa motor ko kasi nahirapan talaga ako pag long ride, lalo na pag gabi. Naiiwan na ako kasi sobrang hina ng ilaw natin. Di tulad niyan, di ba? Kahit madilim, walang ilaw yung kalsada, kitang-kita natin. Tsaka also, kaya natin may pagsabayan sa mga may malalakas na ilaw or sa highway. Minsan kasi natatalo yung headlights natin, yung stock na headlights, kapag malalakas na yung nakasalubong natin, nakasabayan. Parang may silaw factor, pero ngayon, sindihan lang natin headlights natin, kahit may dumaan po dyan na naka-high beam, makikita pa rin natin yung kalsada. So yun po yung kagandahan ng may MDL tayo. Grabe, ang layo ng diferensya, di ba? So yung high natin, okay lang na nakasilaw, yun talaga yung purpose niyan. Pero pag may dumadaan, kailangan off po natin yung high beam natin. So for emergency lang high beam, pero magbabad tayo sa low beam lang. So ayan, try pa natin dito, mas madilim yung kalsada dito. Ayan, stock headlights, low, ayan. Kita na natin kalsada, di ba? High, wala tayong kaharapan, kasalubong. O, di ba? Ganda. Try natin siyang i-adjust, guys. Ayan, kasi medyo tabingi siya, nakaslant eh. Natin yung dito sa part na to ng konti. Iyan. So yung dito sa left side, medyo angat natin ng konti. Ayan, tignan natin kung pantay na. Low beam. Ang lakas, grabe. Laging pagbabago. Basta tandaan nyo lang, maging disiplinado po tayo sa paggamit ng MDL po natin. Huwag po tayong maging perwisyo sa kalsada para nang sa gayon, safe po tayong lahat na nagmamaneho sa kalsada papunta sa patutunguhan po natin. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. DIY install ng MDL sa ating mga motor. Bye bye.